Good day po sa ating lahat mga kapatid. Pasensya po at bihira na lamang po ako nakapag-upload sa aking channel. Ayan, humihingi po ako ng pasensya sa inyo. Dahil busy at marami rin ginagawa dito sa aking pabuhan. Kaya ayun, naiba kasi yung routine ko po pagdating sa aking pagpapabo. Nangungulikta kasi ako ng mga pagkain para sa aking mga pabo kasi ayan, lalong dumadami na po yung kanilang kinakain. Kailangan ko na pong mag-provide ng mga 10 balde sa isang araw na kanilang pagkain. So, for this video, mayroon po tayong isang kapatid na nagtanong po patungkol po sa bagaso o tinatawag na trigo. Ayan. Ayon sa kanya, Bisaya kasi yung kanyang tanong, i-translate ko na lang ng Tagalog. Hindi na lang natin isa-isahin, kukunin na lang natin yung pinakapunto talaga sa kanyang tanong. Pagdating po sa bagaso, need po ba daw na nakalagay lamang sa plastic para masilyado talaga or pwede po o maaari pong ilagay sa malaking drum? Kasi balak niyang ilagay sa drum, yun po yung kanyang tanong, or talagang necessary po na sa plastic lamang po talaga. So ito, bibigyan po natin ng kaunting linaw yung tanong ng ating isang kapatid. At sa mga wala pa pong alam patungkol po sa bagaso, panoorin nyo po ito. Nang sa ganun ay magkaroon po kayo ng idea. At ito po, samahan nyo po ako. Here we go. Let's go! Baking! So, ito na mga kapatid. Update ko na lamang kayo kay Baking. Si Baking po ay, ayan, magtatatlong buwan na ito sa darating na 7. Ayan. September 7. Magtatatlong buwan na si Baking. Ayan. Malaki na si Baking, oh. Pero tinamaan po siya ng minor na bulutong ito. May bulutong po na tumubo sa kanyang liig. Ayan, kahit may ilaw po, hindi po talaga naiwasan na nagkakaroon ng bulutong. So doon po sa tanong ng ating kaibigan, kapatid, ganito po. Mapaplastic or madram, okay lang po na ilagay natin yung bagaso. Ayan. Kaya lang, ito lang po yung gusto kong ibigay na idea sa iyo. Ganito po kapatid, pagdating po sa bagaso, mas mainam po na nakalagay po siya sa plastic, lalo na pag matagal maubos yung isang sako. Ayan. Pag matagal maubos yung isang sako, mas maganda po na nasa sako lamang siya at nakabalot sa plastic. Ayan. Kasi po, nasisira po ang bagaso pag once na expose sa hangin. Ayan po yung reality. Kagaya dito sa akin, sinubukan ko po sa malaking drum. Ayan, okay lang kasi yung isang drum mga kapatid, nasa 3 to 4 days lamang po ay nauubos na po yung isang drum na yan. Pero pag yung inyong pabo ay kukunti pa lang or yung gagamitan nyo ng bagaso ay hindi pa po marami, mas mainam po nasa sako lang at nakaplastic. Kasi, ayun nga, nasisira kasi siya pag na-expose sa hangin. Ang tendency kasi niyan, pagkabukas mo dun sa drum, lalo na pag kagaya niyang nakikita nyo, ganyan kalaking drum, pumapasok kasi yung hangin, nasasama sa loob. Pag tinakpan natin yung kanyang takip, nasasama yung hangin. Ang mangyayari yan, first, second, third, okay pa. Pag sa susunod na mga araw, unti na yung mangingitim. Yung nasa bandang taas kasi nasisira sa hangin. Pero pag marami, madali lang maubos yung isang drum, maganda po sa drum talaga kasi lalo na pag yung pinakapunto o pinakapakay nyo talaga ay ma-preserve po yung bagaso o trigo. Ayan, maganda po sa drum kasi kung puno. Ang problema lang pag hindi puno, ayan, masisira po talaga siya. Unti-unti siyang masisira. Lalo na pag umabot pa ng isang buwan ang laman ng isang drum, saka maubos, ayun, nasisira po siya. Ang maganda kasi sa sako, basta wala lang butas yung kanyang plastic. Once na kinuna natin sa umaga or sa hapon, pag ibabalik natin na takpan, napapalabas natin yung hangin sa loob. Kumbaga, wala pong hangin na nasasama. Kaya, ayun, matagal po masira. So, yan po. Maganda po yung dalawa na yan. Depende po sa sitwasyon. Pag kukunti lang po yung papakainin, mas mainam po na huwag nyo pong ilagay sa drum. Kasi matagal maubos eh. Pero pag madali lang maubos, gutom si Baking mga kapatid. Ayan oh, kinakain yung aking kamay. So, mamaya nang kain Baking. So, yan po. Depende po sa sitwasyon.
Kung ang tanong mo kung ilang buwan bago masira, depende po sa bagaso. May bagaso kasi na madaling masira at mayroon ring bagaso na madaling masira. Ayan. Nakadepende kasi yan kasi iba-iba kasi yung ginagawa nila. Mayroong ayon po sa source ng aking kinukunan ng bagaso, mayroon kasing Colt 45, Red Horse. Yun, yung sa Red Horse daw yung matagal masira. Iwan ko lang kung ano po yung pagkakaiba, pero may maitim kasi, may kulay yellow. Ayun, may matubig, may tuyo, yung klase ng bagaso. So, ang pinaka-ideal lang talaga ay yun pong hindi natin siya i-expose sa hangin. Once na-expose yan, for example, umaga na-expose, paghapon yan ay iitim po yan, lalo na pag old stock na po yung bagaso. Pero, ayun, basta't naka-sealed ng kayang umabot ng 1 buwan ng bagaso. Ayan, pero dito sa akin, hindi po umaabot ng 1 buwan. Kasi sa 1 linggo, sa ngayon ay nakakaubos na po ako ng 6 to 7 sako ng bagaso. Ayan. So, i-update ko na lamang kayo mga kapatid dito po sa aking pabuhan kasi matagal po akong hindi nakapag-upload ng video dito sa aking channel. Update naman natin dito sa aking shader mga kapatid. Ayan, nilipat ko na po kasi doon sa dating nilalagyan ko, doon sa pinagigilingan ni Papa, doon kasi siya gimugiling gamit itong shader, ay gagamitin na nila. Ayan, kasi nagbibinta po sila ngayon ng ulam. So, nilipat ko po dito sa banda ng aking mga pato. Ayan, dyan ko po inilipat yung ating shader. So, dyan na po ako gumagawa o naghahalo ng pagkain ng aking mga alagang pabo. At maganda dito ay pagkagaling doon sa pinagkukunan ko ng mga dahon, mga kangkong, mga lantang prutas, bagaso, rekta ko nang binabagsak dito. Ayan, isahan na lang. Hindi ko muna dinala doon sa malaking pabuhan kasi doon po ay wala pang kuryente. Ayan, kailangan ko pa siguro ng mga 120 meters na wire para madala ko po doon yung kuryente mula dito sa bahay. So, doon ko naman po kayo i-update sa kabila. Update naman natin dito mga kapatid. Ito na po yung aking mga pabo sa ngayon. Ayan po sila. Mayroon na po akong 4 months old na mga Bourbon Red ngayon na pinakawalan. Segregate na lang natin yan sa darating na mga buwan. Pag mag 6 months na po sila, ayan, isisegregate na natin yung mga babae nang sa ganoon ay hindi po malahian ng ibang lahi. So, yung update ngayon, dito, inilipat ko na po dito yung aking mga gansa. Ayan. So, andito na yung aking gansa. Tapos, ganito pa rin yung mga kulungan ng aking sisiw. Ayan. Diyan pa rin yung kulungan ng mga sisiw sa BAP. Ayan. So, ang nadagdag lang dito, sa ngayon ay gumawa po ako ng 2 kulungan. So, ayan. Ito po yung isa sa pinagkaabalahan ko nung nakaraang mga araw. Kaya hindi po ako nakapag-upload. So, salamat po sa mga customer ko po na nag-abil sa akin ng mga pabo. Kaya ito, nakabili po ako ng mga materialis. Mga kapatid, loobin ng Diyos, sa susunod na mga araw baka maka-acquire po ako ng broad-breasted o yung hybrid. Hindi na pure talaga na broad-breasted. Kaya ito, nagawa po ako ng 2 kwarto dito. Ang mangyayari kasi dito, bago ko po ilalagay sila sa labas sa rens, sasanayin muna dito ng mga ilang araw o 1 linggo bago pa kakawalan dito sa labas. So kagaya nito, kahapon ilagay ko sila dito. So ayan, gumawa na ako ng kainan nila na hindi po marurumihan ng mga bagaso ng kahoy. Ayan, yung mga sansan. So yung nasa sako, mga sansan po yan. Ayan, narumihan nga yung tubig nila, oh. Dahil naglalaro sila sa sansan. Ayan. Dito rin sa kabila. Ayan. Siguro dito ko ilalagay yung hybrid na ma-acquire ko sa susunod na mga araw. Ayan. So ito,
yung bida natin. Ito po yung si Baking. Ilagay ko muna dito kasi dito ko muna nilagay si Baking kasi ayun, nagkumuha pa kasi ako ng video. Ito po yung ating bida. Ayan, si Baking on the mix. Ayan, so ayan, naka-ready na rin yung mga sansan. Gamit yan dito sa loob. Pag magkakaputik na, ayan, itatambak natin yan. Tapos kukuliktahin yung nabulok na ng mga sansan, gawing pataba. So, kaya nangungulikta rin ako ng sansan. Kasi kung nakikita nyo, ayan, kinakain rin ito ng mga pabo, mga kapatid. Para po sa kaalaman pala ng nagsisimula pa lamang po sa pag-aalaga ng pabo. Itong sansan, mga kapatid, ay kinakain po ito ng pabo. Ayan, oh. Ultimo si Baking, oh. Tinikman pa yung sansan. Talagang kinakain po nila ito. Liban dito, mga maliliit na bato, kinakain po yan ng pabo. Kaya ito, ginawa ko rin ito, nag-imbak rin ako nang sa ganun ay tinatambak ko kasi ito sa mga mababasang area eh. Ayun. Obserbahan ko kasi sa mga pugad ko po na andun sa likod. May mga pugad kasi doon. Ito po yung aking nilalagay. Sa ngayon po, yung mga pugad na yon ay wala na pong sapin na sansan. Ayan. Wala nang mga kagaya nito. Kung mayroon man, yung mga malaki na lang. Yung hindi na kayang lunukin ng pabo. Pero pag kagaya nito, ito, nako, ubos. So, naubos po, hindi sa nabulok. Naubos dahil kinain ng pabo. Ayan. So, siguro, baka makatulong ito sa kanila na dagdag kalingawan o pagkakaabalahan nila. Samantalang andito sila sa rinse. Ayan, kasi wala na akong time na ipastol pa sila sa labas, mga kapatid. Ayan, may mga damo naman sa labas. Kaya lang, wala na akong time. At mahirap rin pag papakawala natin kasi maraming dumadaan dito. May dalang balde, ayun, sumusunod sila. Kaya, ayan, dito lang sila sa loob. So, ito po yung update natin. Ito po yung bago dito sa loob. Itong ginawa kong 2 kwarto na kulungan. Ayan, malaking bagay po ito sa pagpapabo pag mayroon pong ganito. Pwedeng breeding pen, pwedeng kagaya nito, pansimula, preparation bago sila pakawalan sa lupa o sa rinse na talaga kasi ito may lupa naman dito. Kumbaga sanayin muna para maka-adapt sila sa environment. Mula doon sa mataas na kulungan, ililipat dito sa baba sa kapakakawalan dito sa labas. So si Baking, ayan, naglalaro yung ating bida ha. Yay, bida! Naglalaro ang ating bida! Hihi! Yay, bida! Sarap ng buhay mo, Baking, ah! So, ayan mga kapatid, oh, ito, may konti siyang bulutong sa liig. Yung ating bida. Ayan, may konti siyang bulutong. Pinainom ko na yan kagabi ng kalahating Thymol. Pero, madali lang yan gagaling. Kasi hindi po ito sanay sa antibiotic yung katawan ni Baking. Ayan, pinakaunang bisis niya pang uminom ng antibiotic, yung Thymol. So, ayan. Masikip na kasi siya doon sa kanyang maliit na kulungan eh. So, halika na Baking. Let's go. Up, up, up. Up, up. Up, 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 up. Up, up. So, ganyan lang. Ganyan lang po kabilis si Baking pa dadapuin, mga kapatid. Pag sinabi kong up, itataas ko yung kamay. Ayan, dadapo na yan. Ayan, nagsalita si Baking, mga kapatid. So yan lamang po yung counting update natin, mga kapatid. Patungkol po sa bagaso, matagal po yang masisira talaga once nakasilyo lang po sa hangin. Ayan. So pagdating naman dito sa aking pabuhan, yun po yung counting update natin. So ayan, loobin ng Diyos, sana magkaroon po tayo ng mga malalaking lahing pabo. Ayan, sa ngayon, Bourbon Red pa po yung isa sa mamahal natin dito. Wala pa pong broad-breasted. Ayan. So itong si Baking yung ating bida. Ayan, si Baking yung ating bida.
So, hanggang dito na lang muna mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking munting channel kahit bibihira na lamang po ako makapag-upload. Siguro po pag may mga tanong po kayo, i-message nyo lamang po or i-comment nyo na. Sa ganun po ay pwede natin yung gawa ng content. Ayan. So, i-comment nyo lamang po sa baba yung mga tanong nyo po patungkol po sa pabo. Ayan. Basta patungkol po sa pabo, maaari natin yung gawa ng content. So hanggang dito na lang, lagi nyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.